Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Padre. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Sa ating banal na misang ito, ating itaas sa Panginoon ang panalangin para sa agarang paggaling ng ating Santo Papa, si Papa Francisco. At kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Gloria in excelsis Deo. Ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, tinarangol ka namin, sinasamba. Dahil sa dakila mong maging
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, lumakad si Saul kasama ang 3,000 piling kawal na Israelita upang hulihin si David. Kinagabihan, lihim na pinasok ni David at Abisai ang kampo ni Saul. Dinatnan nila ito tulog na tulog at napapaligiran ni Abner at ng buong hukbo. Ang sibat nito ay nakatarak sa gawing ulunan. Sinabi ni Abisai kay David, "Niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway. Kung ibig mo, tatarakan ko na siya ng sibat. Kapag nasaksak kong minsan iyan, hindi na kakailanganing ulitin." Ngunit sinabi ni David, "Huwag mong gagawin niyan. Malaking kasalanan ang magbuhat ng kamay sa hinirang ng Panginoon." Kinuha nga ni David ang sibat sa ulunan ni Saul at ang lalagyan ng inumin nito at sila'y umalis. Isa man kina Saul ay walang nagising pagkat pinahimbing sila ng Panginoon. Dumating at umalis sina David nang walang nakaalam. Pagdating ni David sa kabilang gulod, tumayo siya sa isang mataas na lugar. Sinabi ni David, "Narito ang inyong sibat, mahal na hari. Ipakuha ninyo rito sa isa ninyong tauhan. Ang taong tapat at matuwid ay gagantimpalaan ng Panginoon. Sa araw na ito'y niloob niyang mahulog kayo sa aking mga kamay, ngunit hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang hinirang ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yung kanyang kabutihan. Lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos.
Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayon-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang panlangit. Ang panlupa muna bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha sa alabok mula sa langit ang pangalawang Adan. Ang mga katawang panlupa ay tulad na nagmula sa lupa. Ang mga katawang panlangit ay tulad na nagmula sa langit. Kung paanong tayo'y katulad ng taong nagmula sa lupa, darating ang araw na matutulad din tayo sa nanggaling sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nang hihingi sa iyo, at kung may kumuha ng iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang ibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin?
kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan. Sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli po, magandang tanghali sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana at sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo't higit ang mga kababayan nating OFW. Pagkatapos po ba ninyong marinig o mabasa ang mabuting balita na marami sa inyo'y patungo ng patungo habang binabasa ko ang mabuting balita, hindi ko alam kung kayo'y tinatamaan o talagang kayo'y inaantok laang. Gusto pa ganin nyo ng humiliya. Gusto pa ninyo, ay, kaliwanag na ng binabaybay ng Panginoon eh. Gusto pa talaga ninyo. Ay siya, sige. Ngayon po ay isipin ninyo yung isang tao. Yung isang taong mahalaga sa inyo. Mahal na mahal kayo. Kayo'y laging niririgaluhan. Lagi kayong may kabahagi kapag kaakinsi at katapusan. Kayo ay laging mahalaga sa Kanya. Yung kayo feeling important sa Kanya. Isipin niyo yung taong ito. Ano po? At sa kabilang banda, isipin niyo naman yung sakit sa inyo ng ulo. Yung problema ninyo. Yung lagi nang sinisiraan kayo. Yung laging nangingialam sa inyong mga plano. Yung mas magaling pa sa inyo. Yung hindi man lamang nagpapasalamat sa inyo. So may dalawa na kayong tao ngayon. Pikit muna. Pikit lahat. Pikit. Pikit. Kung kailang pinapipikit, ayaw pumikit. Pagka naman ayaw papikitin, tulog naman. Pikit. Pikit lahat. Yan. Mulat na. Sinong nakita nyo sa dalawa? Yung mabait? O itong sakit ng ulo? Mabait. Sinungaling. Iba-iba, ano? Iba-iba tayo. Lalo pagka ang tanong ko ay, sinong gusto nyong ipagdasal? Itong mababait na ito? O itong parang ayaw mong makita? Kapag ka narinig tayo sa mga mababait sa atin, di kasarap mahalin yung mabait, di ka? Kasarap mahalin yung kamahal-mahal. Kasarap laging pagsilbihan yung niririgaluhan ka lagi. Kasarap pahiramin yung nagsasauli ng hiniram. Masarap pa utangin yung nagbabayad ng utang. Ay kapag ka narinig tayo, tapos na, quits na. May ibinigay ka, may ibinalik sa iyo. Tapos na. May inaasahan pa kayong iba, wala na ba? Minahal ninyo, minahal ka. Pinaglingkuran mo, pinaglingkuran ka. Masarap gawin yon.
Pero hindi tayo makakarating ng langit na ari lamang ang ginagawa. Wala na Ano pang iniintay ninyo sa huli? Alang naman sabihin natin sa Panginoon, sa huli ba, Panginoon, ay minahal ko po ng ayos yung mga taong nasa paligid ko. Isasabihin ng Diyos, di kayo binalik naman sa iyo ang pagmamahal, ay ano pang hinihintay mo? Yun yung sinasabi ng mabuting balita ngayon. Masarap mahalin itong mga kamahal-mahal. Pero hindi tayo dadalhin sa langit ng mga ito. Ito ang magdadala sa atin sa langit. Kapag ka itong mga pasaway na ito, itong mga bungangerang ito, itong mga lasinggerong ito, itong mga pakialamerong ito, kapag ito ang pinagsumikapan nating mahalin, na hindi naghihintay ng kapalit, yun ang papalitan ng Diyos sa bandang huli. Kapag ka pinagsusumikapan mong intindihin ang iyong mga pasaway na anak, kapag ka pinagsusumikapan mong unawain ang iyong lasinggero't bungangerang asawa, kapag ka pinagsusumikapan mong tanggapin ang iyong pakialamerang biyenan, kapag ka pinagsusumikapan mong yakapin at mahalin ang iyong mga tsismosang kapitbahay, yun ang may biyaya sa huli. Sapagkat ang sabi ni Jesus sa mabuting balita ngayon, abay, madaling mahalin ang kamahal-mahal. Pero naibalik na nila ang ating ibinigay. Sa bandang huli, gagantimpalaan ka ng Diyos ayon sa pagmamahal na ibinigay mo sa mga taong hindi makapagbalik ng pagmamahal sa iyo. Kaya kung kayo'y nagtataka, kung bakit kayo hindi maubusan ng problema dahil lang inyong mga anak na 13 taon na sa college, kung kayo nagtataka kung bakit ang inyong asawa, kayo na may dasal-kidasal, hindi naman tumigil ng pag-iinom, lagi ng lasing. Kung kayo nagtataka na dasal naman kayo kay dasal, ba't lagi nang nasa inyo ang inyong biyanan, hindi lamang naman ikaw ang manugang, marami naman kayo. Alam niyo kung bakit? Para matulungan kang maging mabait. Para malaman mo kung hanggang saan ang iyong pangunawa, hanggang saan ang iyong pagpapasensya, hanggang saan ang iyong pagmamahal, at ang mga bagay na ito ang magdudulot sa iyo ng kaligtasan sa bandang huli. Kaya nga ipagdasal natin sila. Opo, Father, pinagdadasal ko naman ho yung kaaway ko sana ho'y mamatay na. Maling dasal ho iyon. Hindi iyon ang dasal na sinasabi ng Panginoon. Ipagdasal natin sila upang sa kabila ng mga hindi natin pagkakaunawaan, manatili tayong batakin ng ating puso upang sila'y unawain. Yun ang may biyaya sa huli. Kaya mga minamahal, sa misa nating ito, kay Jesus, na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyong ibulong sa Kanya. Sabihin ninyo, Panginoon, bigyan mo ako ng puso na tulad ng sa iyo. Bigyan mo ako ng buhay na tulad ng sa iyo. Yung kayang yumakap sa mahirap yakapin. Yung kayang tumanggap sa mga hindi katanggap-tanggap. Yung kayang magmahal sa hindi ka mahal-mahal. Madali po ba iyon? Mahirap iyon. Mahirap iyon. Pero paano natin magagawa? Di yung ganito, yung pagsimba natin, yung pagdadasal natin, sapagkat sa mga ganitong gawain, matutulungan tayo ni Kristo upang palawakin ang puso at buhay sa mga taong ganito sa ating paligid. Sana po, ngayong araw na ito, 7 linggo sa karaniwang panahon, sa ating pagmimisang ito at pagpaparangal sa ating Panginoon, matulad tayo sa Kanya. May puso, may buhay, na kayang laging yumakap, kayang laging tumanggap, kayang laging magmahal sa kapwa-tao. Magsitayo po ang lahat.
Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, hingin natin sa Diyos at Ama ng sangkatauhan ng biyaya ng pag-ibig na ninanais niyang ating ipamuhay at ipalaganap, ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, sa pangunguna ng Santo Papa, ng lahat ng mga obispo at mga pari, upang ang pag-ibig at pagpapatawad na ipinangaral ni Kristo ay may pamuhay lahat ng mananampalataya at mapalaganap nawa ito sa sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa, upang ang tunay na diwa ng pagmamahal sa kapwa ay lumaganap sa sangkatauhan at mapawi nawa ang pagkamakasarili at sa halip ang umiral ay pagpapatawaran at pagmamahalan sa sandaigdigan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga naaapi, mga pinag-uusig, nahahapis, may mga karamdaman, at nasa kasalatang pangmaterial at pang-espiritual, upang ang espiritong bumubuhay ang magkaloob sa kanila ng katiwasayan at katiyakan sa pagkalinga ng Diyos na mapagkalinga. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga pamilya at kabuuan ng ating pamayanan, upang ang diwa ng paggawa ng mabuti, pagmamahal sa kapwa at pagpapatawaran ay may pamansag natin sa loob ng ating mga tahanan at maging sa pakikitungo natin sa ating kapwa, sa ating komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Diyos at butihing Ama, panibaguhin nawa ng aming pananampalataya ang aming buhay habang tumataha kami sa landas ng pag-ibig sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaprihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayoy aming paglingkuran, hinihiling naming naway mapakinabangan ng aming inihahain sa iyong karangalan, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikayaming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na panirito, sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa Kung hindi po kaya lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig. Nang kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, pagkaloob mong aming mapakinabangan ng dulot na kaligtasan, ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrolcina, Mongeng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenaria ngayong taon na hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mamuli na nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panalangin para kay Papa Francisco. Mapagmahal na Diyos, inihiling namin na pagpalain mo ang iyong lingkod na si Papa Francisco, na naglingkod sa iyo bilang isang Jesuita, isang pari, isang arsobispo, isang kardinal, at ngayon bilang isang Papa. Higit sa lahat, naglingkod siya sa iyo bilang isang tapat na Kristiyano. Binabahagi ang pag-ibig, awa at habag na ipinakita ng iyong anak sa lahat ng kanyang nakatagpo, lalo na sa mga mahihirap at nahihirapan. Habang hinaharap ni Papa Francisco ang panibagong sakit na ito, pagpalain mo ang mga doktor at nurse na nag-aalaga sa kanya. Bigyan mo siya ng lakas upang matiis ang anumang sakit ng may biyaya, at pagalingin mo siya ng mabilis.
Hinihiling namin ito sa iyong banal na pangalan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang paalala. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda po ng katapatan sa inyo. Makikita nyo sa ating screen ang total collections ang nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob para sa pambansang dambana. Ikatlo, ang atin pong Kapio Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama ng Healing Bundle ay may patak at halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang Healing Bundle sa pagkakaroon ng kagalingang mula sa Diyos sa pamamagitan ni Padre Pio. Atin din pong suportahan at patuloy naming ipinananawagan ang pagtulong sa pagpapatayo ng simbahan ng mga taga St. Joseph the Worker Parish ng Inusluban, Lipas City. Ang mga raffle tickets po ay available sa ating opisina. Naway maging at magsilbing biyaya tayo para sa kanilang parokya. Ngayon pong darating na 5 ng Marso ay simula ng panahon ng Kwaresma. Mangyari po na pakidala ng inyong mga lumang palaspas dito sa simbahan. Yan po ay ating susunugin bago dumating ang araw na iyon para ilagay na abo sa Miyerkules ng abo sa ating mga ulo. Ngayon pong maghapon ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Mayroon pang isang healing mass mamayang alas 6 ng gabi. Susundan ng healing liturgy na may paggagawad ng langis. Pamumunuan po ito ng isang Vietnamese na pari. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay patuloy na inaanyayahang makiisa. May mga available pa rin pong rosas sa likod ng simbahan. Sa mga nagnanais mag-alay ng bulaklak kay Padre Pio, kulay puti para sa pagpapasalamat at pula para sa kahilingan, may aalay natin mamaya pagkatapos ng banal na misa. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang ating sunod na misa mamayang alas 2 ng hapon, inaasahan po namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ng inyong mga nais pabasbasan, isipin ng mga taong nais niyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan ng panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil, mga healing bundles at mga bulaklak ng rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala,
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara naong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating koro at sa iba pang mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lagi kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa. Palaging ibigin ang Diyos sa ating kapwa. Salamat sa Diyos.